Kamusta mga bata? Ngayong umaga, ating pag-aralan ang tungkol sa pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabihasnan sa Africa, Amerika, at mga pulo sa Pacific. Unahin natin ang bansang Africa. Ang Africa ang pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa daigdig. Tinatawag itong madilim na kontinente noong panahong hindi pa ito nagagalugad. Matapos itong matagpuan ng mga kanluranin, tinagurian ang Africa bilang kontinente ng kinabukasan. Dahil sa taglay nitong likas na yaman at sa laki ng posibilidad nitong umunlad. Kabilang sa mga likas na yamang matatagpuan sa kontinenteng ito ay ginto, brilyante, at deposito ng langis. Dito rin matatagpuan ang Sahara, ang pinakamalaking disyerto sa daigdig. May mga imperyong naitatag sa Afrika, gaya ng Ghana, na pinakaunang imperyo na umusbong sa kanlurang Afrika. Itinatag ng tribong Soninke ito. Tinatawag na Wagado, subalit kalaunan tinatawag itong Ghana na nangangahulugang mandirigmang hari. At ang pinakaunang hari ay si Dinga Sisi. Pinagkukunang yaman nila ang pagmimina ng bakal. Sinasabing hitik sa ginto ang mga Soninke kasi pangkwelyo sa aso ay gawa sa ginto. Ang dromedary o kamelyo ay nakatutulong sa paglago ng kanilang kalakalan. Nakikipagkalakal ang mga Berber na ang pinakamahalagang dala ay asin, kapalit ng kanilang ginto, garing, cola nuts at iba pa. Humina ang imperyo ng unti-unting nagkalasan ang maliit itong estado dahil sa pagsalakay ng mga Almoravid sa Morocco. Pupunta tayo sa Mali. Ang imperyong Mali ay binubuo ng mga katutubong Mandingo. Sila ay nagmimina ng ginto at nangangalakal. Si Sundiata ang unang mansa na namamahala, nagpapalawak ng imperyo at nagkontrol sa mga rutang pangkalakalan. Sa simula ng ika-13 siglo, namuno si Aboubakry II na nangarap galugarin ang mundo, subalit nabigo siya. Pumalit sa kanyang kapatid na si Mansa Musa noong 1324. Hinati niya ang imperyo sa iba't ibang lalawigan na pinamumunuan ng gobernador at nagpatayo siya ng mga masjid o moske at mga lungsod kalakalan. Naging sentro ng imperyo ang Timbuktu. Pagsapit ng ika-14 na siglo, nag-alsa laban sa imperyong Mali ang isang pangkat ng mga Sanghay sa pamumuno ni Sunni Ali. Matapos ang 28 taong pamumuno, ang kanyang anak ang humalili, subalit pinatalsik siya ng kanyang general na si Askeya Muhammad I. Patuloy na nakipagkalakalan sila sa mga karatigbayan. Naging maayos ang sistema ng pagbubuwis at komunikasyon sa bawat lalawigan. Bagaman maunlad, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang mga Sanghay na naging dahilan upang unti-unting humina ito. Sinalakay sila ng mga Moroccan noong 1590 at hindi na nakabawi pa. Mga klasikong kabihasnan sa Amerika. Ang kontinenteng Amerika ay nahati sa dalawang bahagi. Ito ang Hilagang Amerika at ang Timog Amerika. May mga imperyong itinatag sa Hilagang Amerika gaya ng Anasazi. Ito ay mula sa wika ng Navajo na nangangahulugang ninuno ng aming mga kalaban. Naninirahan sila sa mga dugout house simula noong 700 CE o Common Era hanggang natutuhan nila na magtayo ng bahay na yari sa bato o adobe. Pagtatanim at pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Nagkaroon ng mahabang tagtuyot kaya lumisan ang mga Anasazi at naninirahan sa ibang lugar. Sa Mississippi naman, ang mga tribong naninirahan sa gawing timog ng ilog Mississippi noong 1200 Common Era.
ang bumuo sa kulturang ito na may literal na kahulugang dakilang tubig. Pagsasaka ang kanilang hanap buhay. Mga pari ang pinuno ng pamahalaan. Pagdating ng mga kolonistang mananakop mula Europa, ginawa silang alipin at pinatawa ng malalaking buwis. Bumagsak ang bilang ng populasyon ng mga katutubo dahil sa lumaganap na sakit. Ano naman ang mga sinaunang kabihasnan sa gitna ng Amerika at Timog Amerika? Una, ang Olmec. Matatagpuan sa kasalukuyang mga estado ng Veracruz at Tabasco sa Mexico ang Imperyong Olmec. Ang kanilang mga lungsod ay may 4 na pangunahing zona kung saan ang bawat isa ay may sentro na kinatitirikan ng mga plaza at pyramid. Nadiskubre nila ang goma, kaya tinaguriin silang rubber people. Ang larawang ito ay higanting ulo na gawa sa bato or colossal head na umabot hanggang sa 20 tonelada ang bigat at 14 na talampakan ang taas, na hinubog ayon sa wangis ng sinaunang lider ng Olmec na nakasuot ng helmet. Sinasabi ng mga arkeologo na pagsapit ng 400 before Common Era, bumagsak ang kabihasnan ng mga Olmec, ngunit hindi nila matiyak kung bakit. Binuon ng magkakaalyansang pangkat mula sa iba't ibang lungsod sa gitnang bahagi ng Mexico ang kabihasnan ng mga Aztec. Pinamumunuan nito ng isang emperador. Mahusay silang inhinyero sapagkat nakabubuo sila ng mga aqueduct na nagdadala ng sariwang tubig sa mga lungsod at panlinis sa mga dumi. Pangunahing hanap buhay nila ang pagsasaka. Ginamit nila ang sistemang chinampa o nakalutang na halamanan dahil sa kakulangan ng lupang taniman. Sa pamumuno ni Moctezuma II, bumagsak sa mga kamay na manlulupig na konkistador ang mga Aztec sa pangunguna ni Herman Cortes noong 1519. Ang unang imperyo ng mga Maya ay itinatag sa kasalukuyang mga bansa ng Guatemala at Honduras. Nakagawa ang mga Maya ng kalendaryong binubuo ng 365 na araw. Pagsasaka, paghahabi at pagpapalayok ang kanilang ikinabubuhay. Bumagsak ang kabihasnan ng mga Maya sa ilang posibleng dahilan. Ang una, maaaring bumagsak ang ekolohiya at hindi kinayang matustusan ng kapaligiran ang pangangailangan gaya ng pagkain. Ikalawa, ang patuloy na digmaan sa pagitan ng mga lungsod ay nagdulot ng kaguluhan sa lipunan. Ikatlo, sumalakay ang mga Toltec. At ang ika-4 naman, nalipol ang populasyon dahil sa napakahabang tagtuyot. Sinakop ng kabihasnang Inca ang malaking bahagi ng kabundukan ng Andes sa pamumuno ng emperador na kung tawagin nila ay Capac o Capac. Ang pinakauna nilang emperador ay si Manco Capac. Si Pachacuti Inca Yupanqui naman ang nagbuklod sa mga tribo at nag-organisa ng sistemang politikal sa imperyo. Nahati ang imperyo sa 4 na unit, ang Antisuyo, Contisuyo, Pulasuyo at Chinchasuyo. Pagsapit ng ika-6 na siglo, dumating ang mga konkistador sa pangunguna ni Francisco Pizarro na itinuturing dahilan ng pagbagsak ng imperyo. Ang bakas ng kabihasnang Inca ay makikita sa sinaunang lungsod ng Machu Picchu sa Peru, na idiniklara na isang World Heritage Site ng UNESCO. Isa ang guho ng Machu Picchu sa pinakatanyag na pagkakakilanlan ng mga Inca. Ito ang larawan ng guho ng Machu Picchu. Pupunta tayo sa kabihasnan sa Pasipiko o Oceania. Ito ay may 4 na rehiyon: Micronesia, Polynesia, Melanesia at ang Australasia.
Ang rehiyong Australasia ay kinabibilangan ng Australia, New Zealand at New Guinea. Hango ito sa terminong Latin na tumutukoy sa lokasyon nito sa timog ng Asya. Ang kapangyarihan sa bawat komunidad ay nasa matatanda. Namumuhay ang mga aborigines o katutubo sa pamamagitan ng pangangaso, pangangalap ng pagkain, pag-aalaga ng baboy at manok. Nang dumating ang mga manlalayag mula Britanya na si Kapitan James Cook sa Australia noong 1770, nadatnan niya ang 600 tribo na may 200 hanggang 250 na magkakaibang wika. Ang mga wikang ito ay nagpapakita na nagkaroon ng ugnayan ang mga katutubong Australian sa mga Austronesian, ang isa sa mga pinakamalaking pamilya ng wika sa daigdig. Ang salitang Polynesia ay hango sa salitang Griego na nangangahulugang maraming isla. Kabilang dito ang Hawaii, Samoa, Niue, New Zealand at iba pa. Ang mga sinaunang Polynesian ay mga mandaragat na may kaalaman sa nabigasyon. Ang wika nila ay bahagi ng mas malaking pangkat ng wikang Austronesian. Hati sa responsibilidad ang mga katutubong Polynesian. Ang pangingisda, paggawa ng bahay, at pagprotekta sa pamilya ay isinasagawa ng mga lalaki samantalang ang pagtatanim ng gulay at prutas, paghahabi ng mga tela at paggawa ng sisidlan ay isinasagawa ng mga babae. Ang pinakamadalas nilang kainin ay kamote at gabi. Ang Melanesia naman ay nangangahulugang madilim na isla. Ipinangalan ito ng mga Europeyong manlalayag batay sa kulay ng balat ng mga katutubo nito. Pinaniniwalaang galing Indonesia ang mga unang naninirahan dito na nagdala ng kaalaman sa agrikultura at pangkat Austronesian. Sa Taiwan, maraming wika ang ginagamit nila bagaman walang sistema ng pagsusulat. Tropikal ang klima sa Melanesia. Dahil dito, hindi maiwasan ang mga lamok na nagdudulot ng sakit at epidemya. Sa aspekto ng pananamit, maraming bahagi ng Melanesia ang nagsusuot ng laplap o telang ipinantatapis ng kalalakihan sa baywang o ginagamit na parang sarong ng kababaihan. Ang Micronesia ang nangangahulugang maliit na isla sa salitang Griego. Saklaw nito ang humigit kumulang 2,100 isla. 5 sa mga ito ang malalayang estado gaya ng Federated States of Micronesia, Palau, Kiribati, Marshall Island at Nauru. At 3 namang teritoryo ng Estados Unidos na kinabibilangan ng Guam, Northern Marianas at Wake Islands. May 6 na pangunahing kulturang umusbong dito. Ito ay ang Chamorro, Palawan, Chuukese, Pontian, Cosrian, at Nauran. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat po.